kung siya ay masaya at nagagalak. Nginitian ba kayo? Di ba? Ayan. Wala namang hindi masaya ngayong araw na to. Lahat ay masaya. Amen? Kasi ito po yung araw na kung saan ang kinatatagpo natin ay ang Diyos sa mga Diyos at Hari ng mga Hari. Remember that our King, the God of heaven and earth, ay lagi rin siyang excited na makita tayong masaya. Lalo kung may pinagdadaanan kang kabigatan or problema, pero mas pinili mo maging masaya sa piling ng Diyos, masaya rin po ang Panginoon. Amen? I just want to acknowledge the presence po ng pamilya ng, hindi ko na ko yung last name nila, Marayan yata, Marayan? Ayan. Sila po ay biyaya ng Panginoon ay kasama na po natin ngayon for the glory of God. Pwede po nating palakpakan si Lord sa buhay nila. Ayan. Welcome mga anak. I hope this impression will last forever. Ayan. Biyaya po ng Panginoon at may ginawa pong matinding himala ang Panginoon sa buong pamilya. And even po yung mga first time na ngayon lang po nakarating dito sa church, welcome po kayong lahat. And looking forward po na magkita-kita po ulit tayo next Sunday. Ayan. Sige po, let us declare Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the Anointed One. Hallelujah. Kaya sarap pong ideklara yan dahil tunay nga po yan yung covenant tool na ibinigay ng Lord sa atin na when we pray, there are signs and miracles na nangyayari. Kaya wag po tayo mag-hesitate na mag-pray. Ano po? Kahapon po, nagkaroon ako ng minor accident. Ayan, i-share ko lang sa inyo, pinag-pray ko na rin. Dahil nabagsakan po yung aking paa ng alternator dahil bumigay yung eco bag na hindi ko naman na-expect na bibigay yung handle niya. Eksakto sa paa ko bumagsak sa kaliwang paa. Kaya kahapon medyo makirot pa. Then nag-pray pa rin ako, Lord, alam ko pagagalingin mo ito ng mas mabilis. Kaya biyaya po ng Panginoon na ang Diyos talaga po ay punong-puno ng biyaya. Amen? Sige po, wag po natin kalimutan ang J1 culture. Let us declare, sabay-sabay po ating J1 culture. Number 1, I am a blessing. Number 2, sabay-sabay po tayo. I am anointed. Number 3, I am a deliverer. Number 4, I am a good follower. Number 5, I don't destroy, I build. Number 6, I am not seasonal. Number 7, I am part of, I appreciate everyone and everything. Number 7, I am part of something big. And number 9, baliktad na ako. Number 9, I'm in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Hallelujah. Ayan. Bakit po kailangan natin ideklara yung kulturang yan? Kasi yan po yung naging bunga ng pagsunod po ng ating mahal na bishop. Accepting the vision po ng inner healing and deliverance, habang patuloy niyang sinusunod ang kalooban ng Diyos, marami po ang nakakalaya. Amen? At tayong lahat po ay pinalaya ng Diyos 100%. Check mo nga ngayong katabi. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay pinalaya na ha. Hindi ka nagapos dapat ng kasalanan. Okay? Tayo po'y pinalaya na ng Panginoon. At dahil nga po ngayong buwan ng October, ang pag-uusapan natin is about pag-ibig. Check mo nga ang katabi mo kung mukhang in love. Then tanong mo, in love ka kanino at para saan? Diba? Kailangan po natin pag-usapan kung ano bang pag-ibig ang dapat makapture po natin or mag-settle down po sa ating mga kalooban. At nais ko pong i-share muna natin, i-share ko muna po itong ating ano po ba ang definition ng Bible about love. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang full definition ng pag-ibig.
in 1 Corinthians chapter 13, beginning verse 4 to 7. Sabi po dito, love is patient and kind. Ano po yung bungad? Patient and kind. Automatic, mararamdaman mo na agad yung taong yon na maamo. Check mo nga katabi mo, mukhang maamo. Mukha ba siyang maamo? O kailangang paamuin pa? Parang ganon. Kailangan bang paamuin pa? Okay. Ang definition po ng pag-ibig ay dinefine ng Panginoon in the word of patient and kind. At automatic, wala naman tao na masungit na kaagad. Meron ba kayo nakilalang masungit na kaagad? I tell you, may problema yung taong na yun kapag masungit na agad yan. Meron ba kayo kilala? Kailangan nating puntahan at ipakita natin sa kanya ang pag-ibig. Meron bang ganon? Parang di kayo makapagsalita, parang may kilala nga kayo, ano? Okay. Then, love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoice whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It always hopeful and endures through every circumstance. Okay? Yun po ang definition ng pag-ibig. Ngayon, bakit po kailangan nating basahin or magkaroon tayo ng reflection about love? Kasi ang topic po natin ngayong buwan na ito ay pag-ibig. Most of us, bilang isang Kristiyano, mga believer po tayo, and even ang mga taong hindi pa rin naunawaan kung ano ang Diyos sa buhay nila, ay marami pa po tayong hindi naunawaan sa klase ng pag-ibig na gustong iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? And automatic, wala namang tao na merong motibo na mawin ang kapwa niya kung ito ay about affection or na-in-love siya, nagkaroon siya ng crush doon sa tao na yon, laging patient, laging yan ay full of patience, kumbaga, laging kind. Sino po dito nanligaw, nagarapal na agad? Meron bang ganon sa mga kalalakihan? Nanligaw, garapal na agad. Wala ka nang mapipiling tutulad sa akin, nag-iisa lang ako, kaya ako nang piliin mo. Wala namang ganon. May ganon ba? Automatic, ipinakikita agad yung pagiging patient at saka kind. Tama? Ipinakikita yung mabuting side. Diba? Kaya most of us, yung good side natin, obviously, ini-express na natin. Tama po ba? Yung magaganda sa atin. At yan po yung gusto nating makita ng ating kapwa. Diba? Ngayon, yung definition po ng pag-ibig ng Diyos, kailangang makita po natin yung bahagi ng ating buhay na nawawala ang pag-ibig kapag hindi na umaayon ang sitwasyon sa buhay mo. Kailangang umangat yung pag-ibig na yon. At yun po yung ating pag-aaralan. Okay? Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga is about the compelling love of God. Sige po, sandali tayong yumuko at pumikit. Let us entrust this in prayer sa ating Panginoon. Abba Father, maraming salamat muli sa umagang ito for giving us life and even the strength na na-enjoy po namin. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, Ikaw lamang ang maparangalan at mataas sa aming kalagitnaan. Anoint the ears of the hearer and even, O Diyos, ang aking mga labi. Ma-anoint, Panginoon, ang kapangyarihan nagmumula sa iyo at masabi ko lamang, O Diyos, ang mga bagay na siyang pupukaw sa kaunawaan naming lahat. This we ask, we pray, in Jesus' name, amen and amen. Wala naman po ditong napuyat. Okay? Madali pong malaman kapag puyat ang isang tao. Check mo nga kung puyat ang katabi mo. Yes, Pastor, puyat po ako kasi galing po ako sa trabaho. Kalalabas ko lang sa call center. Excuse. Okay? Ngayon po, kung ano man po ang sitwasyon ng inyong nagdaang araw, kung kayo po'y napuyat, napagod, pero lagi kayo magre-reserve ng lakas to hear the message of God. Kaya napakahalaga pong marinig natin ang mensahe ng Panginoon. At ngayon pong umaga, ang pag-uusapan natin yung compelling love of God. Sa wikang Tagalog po, ang compelling ay maaliw.
or magiliwin or pagiging joyful na nagmamahal. Sino po dito nakaranas ng naging kapartner sa buhay na napaka-joyful niyang magmahal para sa iyo? Yung kahit na nakakaranas ka ng hindi magagandang karanasan sa buhay at somehow nagiging toxic kang tao para sa kanya, pero joyful pa rin siya na dinadala ang relasyon nyo. Meron bang ganon? Parang ayaw nyo magtaas, wala na yatang ganon ngayon ha. Meron pa rin yan. Di ba? Kukuha tayo ng source sa Panginoon. Kasi siya yung source ng pag-ibig. Kaya, let's check on this on sa ating first slide. God choose to love you not because you are good, but for who He is. Okay? Ulitin ko. God choose to love you not because who you are, ito po yung nagkulang lang, who you are, because you are good, but for who He is. Nagkakabulol-bulol na po ako, pasensya na po kayo. Pagka medyo ako ay nagkasunod-sunod po ang aking pagod, ay nabubulol po ako, pasensya na po. Okay? Ibig sabihin po, kung ang definition po ng pag-ibig, dinefine ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 13, beginning verse 4 to 8, nilinaw niya doon yung perfection ng pagiging taong nagmamahal. At sa atin, hindi po natin na-reach yung pagiging perfect na magmahal at perfect na tumanggap ng pagmamahal. Laging may kulang. Okay? Ito po yung tanong. Para makuha po natin yung nature ng Panginoon kung paano siya nagmamahal, bakit inalaw ng Diyos na laging may kulang? Hello? Bakit hindi man lamang natin ma-reach yung perfection kapag nag-expect tayo ng pagmamahal sa ating kapwa? Kasi inalaw ng Diyos na magkulang-kulang, wag lang yung taong kulang-kulang ha, iba yun. Okay? Inalaw ng Diyos na kulang ang pagmamahal natin na na-expect natin sa ating kapwa dahil kailangang may room ang Diyos na mapupunuan niya ang bagay na hindi mo matatagpuan sa iyong kapwa. Remember that. Laging kailangan natin ang Diyos, ang Creator, ang Maker, ang lumalang ng langit at ng lupa. Bakit? Kasi alam niya from the very start na dadaan ka sa matinding brokenness. Sino po dito nakaranas na ng mabroken? Na-broken. Half-hearted. Kalati lang, umayos din naman nung bandang huli. Sino po dito nakaranas na mabroken ng matindi? To the point, nalimot na ang kanyang sarili. Di ba? The reality of love, kapag hindi po ito naging malinaw sa atin, yung pag-ibig na meron tayo and yung pag-ibig na ine-expect natin sa ating mga kapwa can turn into a disaster kapag hindi po natin naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya gusto pong maging malinaw sa ating lahat, bakit naging magiliwin ang Diyos mahalin tayo? Kasi pinili niyang mahalin tayo, hindi dahil sa ikaw ay mabait, hindi dahil sa ikaw ay masipag, hindi dahil sa ikaw ay magalang. Pinili ka talaga. Despite kung hindi ka man mabuti. Ba? Ibig sabihin, ang pagmamahal pala ay pinipili. Tama po ba? Sino po ditong nakaranas na hindi mapiling mahalin? Para naman wala kayong karanasan? Ako lang ba yun? Di ba? Sino po dito nakaranas na hindi ka napili despite ang pagmamahal na pinakikita mo? Di ba may mga ganon? Bakit inaalaw ng Diyos na mabroken tayo? Dahil gusto ng Diyos makita mo ang pag-ibig niya. Most of us capture po tayo ng pagmamahal sa mga bagay or pagmamahal sa kapwa. Pero hindi natin nakikita ang pagpili ng Diyos na ikaw ay minahal niya. Nalilimutan po natin. Okay? Nalilimutan nga natin sa bawat umaga, nakakagising pa rin tayo. Diba? Doon pa lang sa umaga na darating kahit anong pagod, anong puyat,
andyan pa rin yung provision ng Panginoon ng buhay at kalakasan. Kaya nga meron tayong motto, brand yata ito ng coffee, para saan ka na bumabangon. Parang ganun yun eh. Ha? Nescafe ba yun? May commercial pa si Pastor eh. Ayan. Di ba? Ngayon, para saan pa tayo bumabangon? Kung ang Diyos ay magiliwing nagmamahal, kailangan yung character ng pagiging magiliwin ay matutunan po natin. Ang pagiging magiliwin is a character-based kind of love. Huwag tayo makakalimot, ha? Na ang pagiging magiliwin, character pala ito. Kaya kapag hindi ka magiliwin, naging mainising ka, naging magagaliting ka, ang ini-express mong klase ng pagmamahal ay galit. Di ba may mga ganong klaseng pagmamahal? Mahal naman kita, kaya lang ako nagagalit sa'yo kasi mga mali kang ginawa. Which is, tama naman. Di ba? Kaya, ang Diyos mas piniling mahalin ka. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw pala'y piniling mahalin. Then sabihin mo rin sa Kanya, piliin mo ring mahalin siya. Di ba? Ang language of love, kailangan pong makarating ang mensahe sa pagdadalhan nito. Okay? Kung ang pag-ibig ay nararamdaman, kailangan yung naramdaman mong pagmamahal bumalik doon sa nagbigay sa iyo. Tama po ba? Ngayon, madalas po sa atin, hindi natin nauunawa ng pag-ibig ng Diyos, kaya hindi tayo nakakabalik ng pagmamahal sa Diyos at nalilimutan natin siya kapag may dumating na higit na mas mahalaga sa iyo. Aminin nyo. Meron pa rin nagiging mas higit na mahalaga kay Lord. Kaya nalilimutan natin na magbalik ng pagmamahal sa Kanya. At ito po yung verse. Kailangan po nating namnamin ito. In Romans chapter 8, verse 38 to 39. Ito po yung isa sa mga favorite verse ko. And I'm convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from God's love. Hahatiin ko muna po doon. Ang pag-ibig ng Diyos, nung piliin ka, tiniyak ng Diyos, walang makakapagpahiwalay ng aking pagmamahal sa iyo. Ano po? At kung may ilan po sa inyo nakaranas, at kayon po ay, ito po ang nagiging campaign ng ating mahal na bishop about deliverance of soul, inaalaw po ng Panginoon maligtas ang bawat kaluluwa. Biyaya po yun ng Panginoon. Kaya ito po yung justification. Ito po yung proof. Dahil binanggit po dito, yung hell, okay? Even the hell cannot separate us from the love of God. Hanggat wala pa pong judgment, lilinawin ko po sa lahat, hanggat wala pang second coming, even the soul, okay, ng mga walang relasyon sa Panginoon can be also saved. Pwede rin silang maligtas. At yun po ang biyaya ng Panginoon. Ito po yung kanyang salita na hindi niya kailanman winawalang bisa sa atin. Ibig sabihin, in effect po ito. Kaya mahirap pong maunawaan, kaya ang sabi ko nga sa mga nagtatanong, bakit naman yung tito ko, yung ate ko, yung kuya ko, o yung lola ko, kung sino man, ay dumaan sa akin at ako'y nakargahan. The word is karga. Okay? Or sapi. Kasi inalaw ito ng Diyos. This is just the proof na walang makakapagpahiwalay ng pag-ibig niya sa iyo't sa akin. Okay? Kaya yun po'y himala ng Panginoon. Ngayon, mahirap pong ilagay ang perspective ng Diyos sa capacity ng ating isipan. Okay? Huwag po nating ilalagay ang perspective at understanding sa capacity meron tayo. Kasi napaka-limited lang po tayo. Kaya ang Diyos nag-create siya ng salitang trust, pagtitiwala.
Proverbs chapter 3, beginning verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path, or He will make your path straight. Ibig sabihin, may sagot. Natiwala lang pala ang kailangan, kasi kahit anong ipaliwanag ng Diyos ng mga Diyos, hindi mo maiintindihan kasi malawak ang pangunawa ng Diyos kaysa sa pangunawa natin. Okay? Kaya ganun po yun, na walang makakapagpahiwalay ng pag-ibig o ng pagpili ng Diyos sa atin para tayo mahalin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka pala. Ngayon, alam mo na. Diba? We are so much blessed dahil may Diyos na nakilala natin in the time of our Lord Jesus Christ. Tuloy po natin. No power in the sky above or in the earth below. Again, binanggit. Earth below. Based po sa science, ang impyerno po ay nasa ilalim or nasa kailaliman ng earth. Andun po yun. And that nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Kailan lang po na-reveal yun? Sa time na ni Jesus. Bakit na-reveal ang pag-ibig ng Diyos ay dakila? Sayo't sa akin dahil tayong mga namatay, okay? Yung mga naunang namatay na nagkasala, na walang relasyon sa Panginoon, at lahat ng mga tao na may relasyon sa Panginoon na bubuhay, sa second coming, nilinaw ng Panginoon, babalik sa Kanya sa harap. Tama po ba? Basta may relasyon sa Panginoon. Kaya ngayon, paano na-reveal si Christ sa iyo at sa akin? Ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, may kanya-kanyang revelation ng Lord sa bawat isa. Sabihin mo, may kanya-kanyang revelation ng Lord sa iyo. Ngayon, ano nang na-reveal sa iyo ng Lord na may rema sa iyo, na lumalim sa iyo, na hindi mo binitawan? Kailangan ma-reach po natin yung level na yon. Marami po nagsasabi, kilala ko naman ang Diyos. Kilala ko naman ang Diyos. Ngayon, anong ni-reveal ni Christ sa iyo that gives the definition of your relationship sa Diyos? Kailangan makita mo kung ano yung na-reveal sa iyo. Diba? At ano yung nire-reveal? Praise God. Sorry po. Ayan. Ano po yung nire-reveal ni Christ sa iyo at sa akin? Yung bagay na something secret lang sa iyo at sa akin. Bakit po kailangan makita natin yung value ng mga secret sa buhay ng tao? May mga factor po sa buhay natin hindi natin kayang i-reveal kahit kanino man. Kasi natatakot tayo baka magbago yung tao. Hello? Towards us. At gustong-gusto ng Panginoon i-reveal mo ang sarili mo sa Kanya dahil ang Diyos magre-reveal din sa iyo. At anong i-reveal sa iyo ng Lord? Hindi lang yung bagay na salita lang, kundi bagay at salita niya na babago ng buhay mo. Lagi po nating tatandaan yan. When our Lord Jesus Christ died, nung mamatay siya, sa iyo at sa akin, ni-reveal niya na may buhay na walang hanggan. Okay? Kaya tayo ay nagkaroon ng assurance. Ibig sabihin, meron na tayong kaligtasan. Pero only after meron ka ng naranasang revelation sa Lord na lumalim ang relasyon mo sa Kanya. At naramdaman mong pinili ka ng Diyos. And most of us, wag po na nating itanggi, dumadating yung point sa buhay natin na minsan nakikita natin ang pagkukulang ng Diyos. Tama po ba? Ngayon, kung talagang nakita mong sapat ang pag-ibig ng Diyos, never ever mong mababanggit nagkulang siya.
Sa tao, madalas may failure. Di ba? Pero sa Diyos, kapag nakita mo ang definition ng kanyang pagmamahal, hindi ka na magtatanong kung bakit may nangyayari sa iyong hindi maganda. Ang titingnan mo, kaya nga, all things work together for good to those who love the Lord. Kaya kung naramdaman mong buong-buo na pinili ka ng Diyos at minahal ka at nakita mo na since birth, time pa ng magulang mo, pinagpapala ng magulang mo, up until now, nakakaranas ka ng kabutihan niya. Dapat hindi na po tayo magtanong kung bakit dumadating ang mga pangit. And the only reason kung bakit dumadating ang pangit, God wants you to realize yung pagiging magiliwin na karakter ng pagmamahal towards sa Diyos. Maging magiliwin tayo kahit pangit ang pinagdadaanan. Piliin mo pa rin maging mabait at mabuti. Okay? Sabi ko nga kanina sa inyo, it's about character building test na ginagawa ng Diyos. Okay? Malinaw na po. Kaya pag may mga dumadating na hindi mo na-expect, meron lang pinapaangat ang Lord sa ating pong mga buhay. And madalas po, character issue. Okay? Meron po ako nakitang illustration sa isa sa mga foreign, hindi ko alam kung anong lahi niya na pastor. Ang illustration po na pinakita niya, isang bowl na naglalaman ng tubig. And then yung bowl na yon sa congregation, sinake niya ng matindi. At walang anumang natirang tubig doon sa bowl. At dinefine niya po, ang character ay yung tubig. Yung bowl ay ikaw. O yung personality mo. Ngayon, sabi niya, kung ano yung natapon, yun yung nasa loob na. Okay? Kaya kapag meron kang katarayan, meron kang galit, may inggit ka, may mga factor sa buhay mo na hindi maganda, na hindi mo pa alam, pag tines ka ng Lord, kinalog-kalog ang buhay mo, may matatapon. At wag po nating ilalagay sa perspective na kung bakit sumama ang ugali natin dahil mo. Ginawan mo ko ng hindi maganda. Ganun, di ba? Meron tayo biniblame. Pero sabi niya, meron na kasing issue sa loob na nung tines ka, natapon, na-expose. Kaya ganun pala ang Panginoon kapag may dumadating na testing. It's about, He is after your character. Sabihin mo sa iyong katabi, God is after for your character. Diba? Talagang kapag meron pala na hindi maganda sa atin, gusto ng Lord ma-expose. At gusto ng Lord ma-reveal sa iyo ang pag-ibig niya kahit ganyan ka, anak. Mahal pa rin kita. Diba? Ganun kasarap magmahal ng Panginoon. Kaya, we realize everything kung gaano ka-perfect ang pag-ibig ng Diyos dahil may Kristong bumaba sa pagiging hari at naging ordinaryong tao. Imagine kung isang taong nabubuhay sa pride, napakahirap ng bumaba. And our Lord Jesus Christ gave an example para sa atin na hindi niya tinitingnan yung pagiging anak ng Diyos. Ang tinitingnan niya yung pag-ibig ng Ama sa iyo't sa akin. Sino po ditong nakaranas ng gano'n na within the family, na ito po yung nangyayari, okay? I just want to cite some stories sa inyo. Sa isang pamilya, minsan tinitingnan natin ang ating mga magulang na merong favoritism, may pinipili, merong kinikilingan, may nararamdaman tayong ganong pakiramdam. Look after the love of your parents. Look after it. Bakit kailangan magbigay ng ibang klase ng pagmamahal ang nanay mo, ang tatay mo doon sa kapatid mo na hindi mo nararanasan kasi baka yun ang kailangan niya. Nakukuha niyo po yung point. May klase po ng pagmamahal na hindi mo pwedeng kuhanin kasi ito'y para sa kanya. At madalas nangyayari po sa isang tipikal na pamilya na minsan pumapasok ang kaaway ng inggit, nalilimutan ng objective ng magulang.
na lahat kayong mahal nila. Kung maaari, pantay-pantay, kaya nga lang iba't iba ang need ng anak na klase ng pagmamahal. Kaya dapat makita mo ang intensyon ng magulang mo na bakit ganito ang binigay ng pagmamahal kasi yun ang nararapat. Okay? At kung ilalagay natin sa perspective ng Diyos, huwag kang mahingit sa kapwa mo. Kung nakakaranas sila ng prosperity ngayon, darating din ang sayo. Sabihin mo sa iyong katabi, darating na. Malapit na. Di ba? Meron pong itinakda ang Diyos para makita natin ang kalakihan niya sa buhay natin. Wag na wag po lang natin kakalimutan ang kalakihan ng pagpili niya sa iyo. Amen? Inilaban ka ng Panginoon. Tama po ba? Inilaban tayo ng Panginoon. Malinaw na po yung ating number 1. Ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay pagpili. Ngayon, ano po yung kailangan nating maunawaan dito? Ganon din po ang dapat gawin natin. Ang pagmamahal ay desisyon. Pagpili ito. Kaya kapag may pinili ka, make sure, with the help of the Lord, ay lumalim ito sa atin. Okay? Number 2. Para nawala yata ang aking connection. Wait lang ha, check ko lang. Yan. Number 2, choose to stay in God's love in all situations. Sino pong agree dito? Kapag po pinag-uusapan ay pag-ibig, kailangan lahatan. Ang meaning po nito is sure win. Sino pong medyo familiar na sa word na sure win? O, sino dito mga nakaranas na magsugal? O yan. O, mga nagsugal. Ito, sure win na to. Sure win na to. Yung tipong tiyak na tiyak mo na walang talo. Kaya nga, sure win eh. Panalong panalo. Ngayon, gusto ng Lord makita natin ang sarili natin to choose to stay. Choose to stay. Saan daw? Sa lahat ng sitwasyon. Hindi lamang pag may problema, mag-i-stay sa presence ng Lord. Okay? How come you can tell the Lord, mahal kita? Pagdating ng walang problema, nawawala ka rin. Diba? Huwag po tayong ganun. Gusto ng Lord, we need to stay in His love. We need to stay in His care. Kasi yun yung relationship na dapat mabuo. At ito po ay decision. Diba? Kung nag-decide ang Lord mahalin ka, despite na marami tayong flaws or mali sa buhay, or being imperfect, pinili pa rin niyang mahalin tayo. Ngayon, marami tayong naranasang mga failures, na broken tayo, hindi pa ba panahon na piliin natin ang Diyos? Okay? Panahon na po na dapat piliin natin ang Diyos. Dahil hindi ka naman binibigo ng Panginoon. Okay? Na-misinterpret mo lang ang love language ng Diyos. Akala mo wala siya. Pero andyan lang siya, nakikinig. Alam niyo po, may mga point sa buhay natin na ang Diyos walang ginagawa. Wala siyang ginagawa. May pinagdadaanan tayong hindi maganda, pangit na sitwasyon. Wala siyang ginagawa. Pero andyan lang siya sa tabi mo. Hinahayaan at inaalaw ng Diyos marilis ka sa lahat ng bigat. At si Lord, sinasalo lang yun. Akala mo wala siyang ginagawa. Yes, for the answer ng need mo, nakala mo ay kailangan masagot agad, hindi siya agad sumasagot. Hinihintay niyang ma-all out mo yan. Kasi ang Lord will not dwell on those people na marami pang laman sa loob na hindi maganda at hindi pa nag-humble down. Okay? We need to stay in God's love kasi kapag nakita ng Lord na na-humble ka na at nagiging maaliwing ka na sa Diyos, that will be the time God will answer you.
sasagutin ka na ng Panginoon. Kasi kapag sinagot ka agad ng napakaaga, mamimisinterpret mo ang love language ng Diyos. Pag napaaga. Akala mo yun na yung tama. Diba? Kaya, malinaw po na gusto ng Panginoon makita natin na kapag pinili nating magstay sa Kanya, may nangyayaring maganda. Amen? Ayan. In Book of Romans chapter 8, beginning verse 28 to 29, okay? Ito po yung nabanggit ko kanina. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people in advance. Puputulin ko po doon. Alam daw ng Diyos kung sino ka. Advance eh. Ibig sabihin, mas matindi pa ang technology ng Diyos sa technology meron tayo. Alam niya na kung ano yung patutunguhan ng iniisip at pinaplano mo. At alam nyo, ang Lord, hindi siya mangingialam sa anumang plano na gusto mong mangyari sa buhay mo without entrusting those plan sa kanyang kamay. May mga desisyon po nangyayari sa ating mga buhay na meron na po siyang sagot, automatic yung consequences. The word is consequences of your action and of your plan. Meron po yon na nangyayari. Ngayon, merong purpose ang Lord sa atin na dapat po nating makita. Is it right na laging positive at maganda ang magiging result? Di ba hindi naman? Bakit hindi po dapat nating makita na ang maging resulta ng ating mga plano at iniisip ay maganda? Kasi bakit si Kristo? Anong ginawa ni Jesus Christ? Nagmahal. Pero ano nangyari sa Kanya? Pinarusahan ng mundo. Pinahirapan. Hindi tinanggap. Kaya sabi ng Panginoon, those who follow me shall also makakaranas din ng hindi maganda. Pero again, Jesus Christ shows His pagiging magiliwing nagmamahal sa Ama. Not my will, but thy will be done. Ganon, nakita niya ang pag-ibig ng Diyos. And we need to look after for that kind of love. Okay? Then, for God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Ibig sabihin, kuya natin si Jesus somehow. Kuya, Diyos pa natin, Lord pa natin. Di ba? Nagbigay po ang Diyos ng halimbawa sa atin not to focus on failures. Ba't nawawala lagi? Ano? Ayan. Ngayon, bilang ating Diyos, Kuya, Lord, kailangan makita po natin ang pagiging perfect ng pag-ibig ng Diyos. Despite of all the sacrifices, lahat tayo may pinagdadaan ng sacrifices, tama? And it has pains. May mga pressure ito, tama po ba? May pains, may pressure, may hardship. It is part ng habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Bahagi yan. Alam niyo po, isa sa mga nakaka-inspire din sa nagaganap na gera sa Israel at Palestine, may isang translated na siya. Iyak ng iyak yung mga kasamahan niya, yung mga kapitbahay niya, mga kapamilya niya. Sinaway niya na bakit kayo umiiyak? Kung ito ang plano ng Diyos sa atin, pasalamat tayo, babalik na tayo kay Allah. Hindi nila tiningnan na parang pinarurusahan sila ng Diyos. Kung ito yung itinakda ng Panginoon na pagdadaanan nila, at least alam nila ang ending ng buhay nila. Most of us, nalilimutan natin yung ending ng buhay natin. Alam nyo, napakagandang halimbawa nun na I think na-encourage yung mga umiiyak doon kasi mayroong mga nawala ng 20 sa pamilya niya, nawala. Sila ang naiwan, mga bata, mga na naiwang nakasurvive.
at nakakalungkot man pong isipin, pero yung pong taong ito na tumayo to encourage his fellow Palestinians ay sinabi niya, kung ito ang disenyo ng Panginoon sa atin, pasalamat pa rin tayo, alam natin kung saan tayo tutungo sa piling ng Diyos. Kaya most of us, kailangan makita natin na ang perfection ng pag-ibig ng Diyos, kailangan makita natin yung ending ng buhay natin at doon tayo magre-rejoice. Patungo tayo ng langit kahit may pinagdadaanan tayong mga pangit sa buhay. Everything ay temporary lang. Di ba? Pansamantalang po ang lahat ng yan. Kaya gusto ng Diyos makita natin ang purpose. Kasama ang hardship, kasama ang pains at pressure sa buhay, and despite of all those things, mas piliin mo pa rin mahalin ng Diyos. Amen? Patapos na po tayo, number 3. God purifies us in His dwelling place. Okay? Ano pong impact nito for the compelling love of God? Kasi ang Diyos po'y tiyak na walang bahid ng kasalanan. Kasi siya nga ang source of righteousness. Siya ang source of holiness. Kaya nung time ni Moses, okay, na kapag nakipagtagpo sa ating Diyos, nagniningning sila. Nagliliwanag. Yung aura ng Diyos nagpo-flow sa kanila. Kaya sa atin din magpo-flow. Check mo ang katabi mo kung nagpo-flow ang aura ng Diyos. Ang holiness ng Diyos. Diba? Kasi na-purify po tayo. Nililinis tayo ng Panginoon. Bakit? Ganito po yun. In 1 John chapter 4, beginning verse 8 to 10. But anyone who does not love, does not know God. For God is love. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world, so that we might, nawawala na naman. Pasuyo na lang ako, Pastor Fred, nung ano natin, nasend ko naman sa GC yung slide nito. Hindi ko lang bakit nakakaroon interruption yung connection nitong mirroring ng sa GC na may isa akong sinend, Pastor, na dalawa yon. Parehas. Sige po, tuloy po tayo habang inaayos yun. Ngayon, bakit po napakahalaga ng paglilinis? Okay? Sino dito nakaranas hindi maligo ng 1 linggo? Taas ang kamay. Malamig po kasi, Pastor. Sino nakaranas maligo ng 1 linggo, na hindi naligo 1 linggo? 3 araw, pababain natin. 3 araw. Kasi walang tubig. Anong feeling po? Gusto ko lang makita nyo, anong feeling ng marumi ang katawan? Nanlalagkit. Nakakarimarim. Di ba nakakarimarim? Ramdam mo, kailangan mong iligo. Kailangan mong magsabon, mag-shampoo. Kasi ang pagiging madumi po na gustong makita ng Panginoon sa atin is sa kasalanan. Saan pa? Sa disobedience sa Kanyang salita. Hindi lang po sa kasalanan, kundi sa disobedience sa Kanyang salita. Nagiging marumi tayo. And the only way that we can receive purification or sanctification is only after when you are in the dwelling place of God. Magpapalinis tayo sa Kanyang presensya. Kaya ito po yung guarantee ng Panginoon. Ang tao daw na hindi nagmamahal ay masasabing walang Diyos. Kung palalalimin po natin yung text na ito, kasi God is love. Okay? Kaya, automatic, dahil ang source ay Diyos ng pag-ibig, dapat may pag-ibig tayo. At nilinaw ng Panginoon, ito, in verse 10, this is the real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Kasama po dito yung sins of disobedience. Okay, hindi lang po yung 10 Commandments. Huwag po tayong makakalimot. Ang 10 Commandments is just the standard of every law during the Old Testament. Sa ating panahon, mas lumalim. Mas naging matindi. Diba sabi ng Panginoon, ang 10 Commandments ay umiikot lang sa pagmamahal sa Diyos ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa,
at buong buhay natin. And then, pangalawa, is mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya yun po ang foundation ng Ten Commandments. Diba? Kaya, tingnan po natin, bakit mahalaga sa Diyos na may maalis sa ating kasalanan? Ang kasalanan ay karumihan. Remember that, ang kasalanan ay karumihan, nagpapadumi ito ng relasyon natin sa Diyos kung bakit hindi pwedeng papasok ang marumi sa karya ng Diyos. Tama po ba? Kaya, kailangang magpalinis, kailangang luminis tayo. Kailangan makita nating may maalis sa atin. Ngayon, ito po yung tanong. How many times in your life, nagkabale-balentong ang buhay mo at bumabalik ka sa dati mong buhay at nagkakasala kang muli? And how many times the Lord take the action of cleansing you right there and there na nagkakasala ka, nagpapakumbaba ka at humingi ka ng tawad? Ilang beses mo itong ginagawa at ilang beses kaya kung ang Diyos ay tao, napapago din ang Diyos na lagi kang nililinis with the same mistake. Okay? With the same ground of disobedience. Pagod na, Lord. Kung makakapagsalita nga lang, Lord, pagod na ako, anak. Yan na naman yung pagkakamali mo. Inaalis ko. Pagkaalis ko, babalikan mo naman. Babalik ka sa akin, magpapalinis. Pag lumayo ka sa akin, babalikan mo yung inalis ko sa iyo. Tama po ba? Di ba? Kaya, ang Diyos hindi niya tinitingnan yung pagod niya. Ang tinitingnan niya, makapiling ka niya sa langit. Di ba? Gusto niya makapiling niya tayo sa langit. Kaya kahit magkabaleb-balentong tayo, andyan pa rin siya to the rescue. Pero ang pakiusap ko po sa lahat, sa ating lahat, don't misuse the grace of God. Huwag po nating samantalahin dahil ang Diyos ay mabait. Kadalasan, sino po ditong may kaibigang mabait? Tapos minsan lagi mo pa siyang binubulit, nilalapastangan kasi ang bait kasi niya eh. Gusto ko nga siyang magalit eh. Di ba? Minsan may mga ganun tayong mga kaisipan. At biyaya po ng Panginoon, yan pong salitang pagiging mabait ay may mga for the glory of God. May nakapagsabi po rin sa akin na kakoy biyaya ng Panginoon ng pagiging mabait. Biyaya. At may limitations naman din tayong lahat. Tama po ba? Kaya yun po. Huwag po nating hahayaan na walang mabago at ma-purify sa buhay natin every day. Every day is a different challenges in life. Pabago-bago ang hamon sa buhay. Tama po ba? And number 4, the last. God's compelling love will guarantee your safety. Yun naman. Diba? May safety na binibigay ang Panginoon. Ating pong verse in book of Psalm chapter 91, beginning verse 14 to 16. Sabi po dito, the Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Isa-isahin po natin. Alam ng Diyos, kailangan mo ng rescue. Ibinigay niya ang kanyang salita. I will rescue you. Kasi may mga pagkakataon, hindi na sumasapat ang pera para isalba tayo. Hindi na sumasapat ang connection natin at ang mga tao inaasahan natin for that rescue. Kasi ang pwedeng sumapat ng rescue ngayon ay ang Diyos. Gusto ng Lord makita natin yung rescue ngayon. Then I will protect those who trust in my name. The word trust in my name. Kaya kung marami kang tanong, masyado kang biblically scripted na tao na gusto mo lang lahat may paliwanag, how come you will activate the word trust or ang pagtitiwala kung lahat hinahanapan mo ng explanation? Sino po ditong tao na kailangan lagi may explanation? Bakit mo ba nagawa? Okay, mag-explain ka nga. Lahat na lang may explanation. Diba? Pero ang Diyos, ang gusto niya, for He to able to protect you, kailangang magtiwala. Kaya the word is trust. Okay? Tiwala. Kaya pag ibinigay mo ng tiwala sa Panginoon, ibigay mo 100%. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble.
Yung pong sabi, pagkakabanggit po ng Panginoon, when they call me, I will answer. Ito po yung pakiramdam o yung assurance ng iyong trust na alam mong katabi mo ang Diyos. Kaya hindi po yung assurance na sinagot niya agad yung problema mo. Yung assurance na sinamahan ka niya sa problema at sinamahan ka sa iyong pagbagsak. Remember Christ, hindi inalis ng Lord ang cup ng kanyang paghihirap. Hanggang sa kamatayan, sinamahan ng Diyos. Kaya ganun din sa atin. Kaya kung dumadating yung mga point sa buhay natin na yung ating buhay Kristiyano ay hindi nagiging maganda, huwag kang makakalimot na magtiwala sa Panginoon. May mabuti pa ring mangyayari at the end. Okay? Laging titingnan. Then after that, tingnan nyo kung gaano ka-organize ang Panginoon. Sumagot siya, I will be with them in trouble, I will rescue and honor them. The word honor, God will honor you. Kasi, anong ginamit mong puhunan sa Diyos? Tiwala. Yung pagtitiwala sa Kanyang salita. And God will honor you. At ang kagandahan, He will give you a reward of long life. Ano po ba ang definition ng long life ng Panginoon para sa atin, na mga believer? This is about parade of success. Parade of success. Ito yung mga magagandang trophy ng buhay. Ito yung magagandang achievement ng buhay kasama ang character molding na binabago ng Diyos at patuloy na nagpapabago sa Panginoon. Amen? Kaya, yung salvation po ng Panginoon is priceless. Yung tinatanggap nating biyaya araw-araw. Diba? Yeah, this is our challenge. Ito na po yung last slide natin. Our conclusion na rin po. In 2 Peter chapter 1, beginning verse 6, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness. Ngayon, kung titingnan nyo po yung perspective ng Panginoon, nasaan na kayo diyang level? Na dito pa lang ba kayo sa in your knowledge about God? Andun pa lang ba? Or meron ng self-control? Nararating na ba yung self-control? Hindi na mainit ng ulo? Hindi na nagagalit? Lagi nang mabait? Di ba? Tingnan nyo po kung direction ng Panginoon, kung gaano in-orchestrate ng Lord. Kapag may self-control ka na, you have the knowledge of God, then nagkakaroon ka ng definition about self-control in the perspective of God's Word, tumatatag ka para hindi magkasala. Tama po ba? Then temptation becomes useless or powerless sa buhay mo. Bakit? Your self-control are all generated by God's love. Yung pagiging magiliwin mo sa Kanya. Tama po ba? Kapag in love ka sa isang taong alam mong minahal ka ng husto, hindi mo nga magawang saktan siya. Tama po ba? Ganon din sa Diyos. Hindi mo gagawin na masaktan ng Diyos kasi nakita mo ang perfection ng Panginoon at mararating yung level ng pagiging matatag. Na-avoid na natin ang mga temptation. Kahit lumapit pa ang temptation, you can easily say no. And you can easily refuse them and not to join with them. Bakit? Pinalakas ka na ng Panginoon. Pinatatag ka na ng Panginoon. At kagandahan, habang tumatatag ka, binabanal ka ng Diyos. Godliness. Diba? God is love. Our creation, tayong lahat, we are created by love. Every one of us should end in love. Okay? At ngayon pong umagang ito, hihingi tayo ng biyaya sa Panginoon. Itong ating challenge pong ito. The only way that we can fully understand our God ay kapag handa na po natin siyang piliin na siya yung una. Matthew 6:33 declares, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Ano yung idadagdag ng Panginoon? Lahat ng pangako niya, lahat ng karakter ng Diyos, godliness. Okay? At ngayong umagang ito, I'm inviting everyone, sandali kayong yumuko at pumikit. Sa mga kabataang naririto, maaaring
hindi nyo pa naunawaan ang mga salitang inyong narinig sa umagang ito. But again, you can trust the Lord. You can trust the Lord. We can trust the Lord. I can guarantee you na kapag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka niya bibiguin. Lord, sa oras nito, nilalapit ko ang buhay ng bawat isa. Lahat, Panginoon, ng shortcomings ng bawat isa, lahat ng failures, lahat ng broken situation, lahat, Panginoon, ng nagpabagal sa buhay ng bawat isa upang maunawaan ang kaganapan ng iyong pag-ibig. Lord, sa oras pong ito, we are asking in one accord na ikaw lamang, O Diyos, ang hinihiling naming mag-take ng possession of your place in our heart, in our life. Hayaan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa tumanggap, Panginoon, ng nag-uumapaw mong pag-ibig. Iparanas mo, O Diyos, ang kasapatan mo. Iparanas mo, Panginoon, na ikaw ay Diyos na laging nagpo-provide. Ikaw ay Diyos na laging nagmamahal. Ikaw ay Diyos na hindi marunong manisi, kundi ikaw ay Diyos na patuloy na nangangalaga. Salamat, Panginoon, sa ganap mong paglilinis na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. And we believe, O God, na walang sino man, O Diyos, na lalabas sa lugar na ito nang hindi pipiliin na ibigin kang higit sa lahat. Hayaan mo, Panginoon, patuloy na maranasan naming lahat ang iyong pag-ibig. O Diyos na banal, maraming salamat po sa iyong pagsama. Anoint every one of us this morning. At hayaan mo, Diyos, yung pag-ibig na meron kami na nagmumula sa iyo, patuloy na ito'y mag-apoy, O Diyos, sa buhay namin. And let your love, Panginoon, saturate our family. At gamitin mo, Diyos, ang buhay ng bawat isa. At ako'y naniniwala, Panginoon, as we trust to you this message and even the power of your word, patuloy, O Diyos, ang binagong buhay na ito ay magpapagamit ayon lamang sa iyong kalooban. Again, all the glory, praises and adoration ay para lamang sa iyo. In Jesus' name shall we all say amen and amen.